Nagpisa ka na ba? Ah. Can I see? Can I see? Oh, oh. Ayan lang mga kapokas eh. May mga sisiw na siya. Ayan lang muna natin. Di pa mababa eh. Ipiprepare ko pa yung kanilang paglalagyan. Pero ayun na. Namisa na siya. Ito. Wala tayo rito. Wala. Ito meron to eh. Yan. Lilim-lim yan. Yan. Baga natin mga kabokals kung ilan kaya. Hindi ko pa na ano eh. Nakita ko lang kaya na may dilaw-dilaw na eh. Okay, so alright. Hello mga kabokals. Good morning. So ito nga. Yung sa previous vlog ko, sinilip natin sa pugaran. Ito lumabas na. Kahapon yung mga kabokals, sinilip natin sa pugaran. Ayun. I-cage ko muna para safety sila. Come here, little ducklings. Come here, little ducklings. Yun! Ito. Lagyan mo anak mo ha. May iba. Come on, wherever you are. Wala na. Todo na pala yun. Yan. Mga kabokals. Pakita ko sa inyo. Yan muna natin, baka may natira pa dito. Effective. Yeah. Meron siyang isang dinapisa. Bagok. Bagok mga kabokals, parang ako. Wala na. So, safety muna natin itong mga to. Mga kabokals, oh. Can you see the look? May mga bagong ducklings natin lang to. 2, 4, 6, 8, 10, sir. 2, 4, 6, 8, 10, oh. Ang galing. Yan. Ayan mga kabokals, malamig ang panahon. Alas 8:30 na. Yung panahon namin para nasa Baguio. Mahangin eh. Kaya itong ating tabing, hindi na natin itataas muna. And ito, dito natin nilagay yung ating mga ducklings under the protection of the tolda. Yan sila. So yan, lalagyan pa natin ng ng tubig saka ng pagkain mamaya. Hindi pa ako nakabili ng starter, ang yung pambabanat natin dyan, starter. Ipipitch natin sila for 2 weeks, 2 to 3 weeks. And then saka natin sila idadarak sa mais para makabuelo muna. Yeah. Good breeder na to. Kasi napisa niya 10, ganda. Ayan. So yan mga kabokals, mamaya update ko kayo. Nung papakain mo tayo natin mga alaga. So hindi mo natin tatanggal yung ating tabing. At is muna siya ganyan. Masama ang panahon mga kabokals, magdamag na umuulan. And ito makulimlim, saka umaambon-ambon pa rin. Uulan tapos sa ambon-ambon ganyan. So yung ating mga kambing, hindi natin pinalabas. Ito muna pinapakain natin sa kanila, darak sa mais na may molasses at asin. Yan yung ating mga kambing. Yung dalawa nating inahin ay pregi-pregi na yan mga kabokals, oh. Pregi-pregi na yan, dalawa na yan. Ayan, ito yung ating dalawang native, si Paloma at si Snow. Malakas na rin kumain ng darak sa mais. So ito ang ating backup
pag wala tayong damong maipakain and hindi rin natin sila mapalabas. Yan, darak sa mais, molasses at asin. So baka yan lang muna yung may pakain ko sa kanila itong araw na to, kasi marami akong gagawin. Hindi tayo makakapanakate. Pero okay naman na yan. Ngayon lang naman, pero siguro bukas ay ano na, medyo gaganda na panahon. Kasi yan, sumisilip-silip na si haring araw. Ayan. Yung trabaho nga dun kila Ma'am Gemma, kaya yung CR inaasintadahan, nabinbin din kasi nga yung walang tigil ang ulan kagabi, maputik. Kaya hindi mo na gumawa sila Alfred, at saka yung simento hindi rin makapag-deliver kasi maputik. Hindi makababa yung pang-deliver nila dito pagka ganyan maputik. Siyempre si Dagol. Yan. Dagol, my friend. Yan, marami nagsasabi, benta ko na rin si Dagol. Ba't pinag-iinitan nyo si Dagol? Ang dami meron pa isa, nag-o-offer sa akin. Nagpapaalaga ng full blood daw, full blood. Papaalagaan nyo sa akin tapos hati kami sa anak. Benta ko na lang daw si Dagol kasi may barako na siyang full blood. Ultimano, tinanggihan ko eh. No. Hindi ko pa ibebenta yun si Dagol. Kasi ako po kasi yung tao na hindi ko sila tinitignan as negosyo, mga ko yan eh. Kumbaga kasama ko sa buhay ang mga kabukas. Ganun po tayo tumingin sa ating mga alaga. Lalo na kung matagal na sa atin. Ito, napakatagal na sa akin to. Kaya hindi natin mahirap kasi i-dispose yung ganun. Basta-basta i-dispose yung Not unlike yung mga anak, yung katulad ng mga biik, mga sisiw. Yun kasi hindi pa tayo attach. Hindi pa tayo sa kanila attach masyado. Kaya madali silang bitawan. Pero pag ang hayop ito magal na sa akin, especially itong mga breeders ko, nako, napakahirap po ibenta. Kaya nga po ako, kung mapapansin nyo, biik pa lang binibenta ko na, mga sisiw pa lang binibenta ko na. Kasi pag renow out ko, nahirapan ako i-dispose, nahirapan ako ibenta mga kabukas kasi na-attach na sa akin eh. Kaya yan, sisiw pa lang, as much as possible, sisiw pa lang binibenta ko na. And then yung biik, benta ka agad para hindi na ako ma-attach. Tapos kambing, ganun din, pagka may anak silang maliit pa lang, katulad ni sino ba yung naibenta natin, anak ni Dagol, nakalimutan ko na yung pangalan si Little One. Ayan, si Little One mga kabukas. Although nalungkot ako mga kabukas, may kalukutan pa rin ako naranasan nung binenta ko si Little One kasi medyo na-attach na rin ako sa kanya eh, dahil tumagal na siya sa akin ng 6 months eh. So yun ang problema sa akin mga kabukas, masyado akong sentimental. Ayan talaga eh. Si Dagol, kaya si Dagol kahit salbahe yan, mahal ko yan, hindi ko basta-basta maibebenta yan. Yan lang natin siya dyan. Nahimik na si Dagol eh. No Dagol no, benta ka daw, dami nagsasabi benta ka na raw. Hindi natin bebenta yung mga kabukas, kahit yan ay mapanira. Natural naman kasi instinct ng mga barako yan mga kabukas. Yung naninira, nanunuwag, natural sa kanila yan. Ayan. Hindi na ito mga kabukas pregi-pregi na to. At wala nang stress, wala na silang stress na nararamdaman ngayon. Unlike dun sa huling panganak nila kasi i-transport natin dito, so yung pa lang sobrang stress na. And then yung kinalagyan nila dun sa old area natin, hindi rin maganda yung naging sitwasyon nila dun. Kaya pero dito at least ayun na napapaalpas na natin. Hindi na sila masyadong nai-stress. And then ito, mayroon silang maayos na silungan. Katulad nga nito, pag hindi maganda ang panahon, dito lang sila. Maluwang ang kanilang galawan kahit papano. Ito si Paloma, hindi pa naglalandi. Kasi dumidede pa to si Little One Ito pag tumagal din sa akin to, kahit native yan, mahirapan ako ibenta yan mga kabukas. Ganun ako eh. Lalo ng snow ko. Yung snow hindi naman bebenta yan kasi babae yan. Gagamitin natin yan. Babae yan mga kabukalis. Buti nga yan
na turuan natin kumain ng ano. Kasi no primerong kinuha ko to, hindi talaga marunong kumain ng ganyan yan. Dahil puro lang sila suga sa alpas eh. Pero ngayon ay marunong na. Maganda kasi yung nakakain sila ng ganyan kasi may molasses yan sa asin. Nandun na yung mga minerals na kailangan nila eh. No? Kaya ka pa? Oh. Lick my hand. Come on girl. Lick my hand. Dali. Ayaw mo na. Yan. So ito. Ito muna sila. Stay put lang kayo dyan ha. Brad. Ubus na? Oh, galing ah. Ubus na? Ubus na? Walastik ka kasi. Nanunuwag ka brother eh ha. Kaya ang daming galit sa'yo eh. Gusto ibenta ka na raw eh. Pambira no. Yan. Simot. Yan na. Ayan. Oh, ayan. Kaya ka gusto ibenta eh. Ikaw. Hindi, joke lang. Ayan. Yan muna kayo. Ito naman po yung ating Muscovy ducklings. Nagpisa kahapon. Yan. Di ko na nadugtungan kahapon kasi umalis po tayo. Kaya yan, ngayon po ako mag-update. So, ito, nilagyan natin sila ng painuman. Tinaob na yung kanilang pakainan. Wala na. Nilagyan natin. Pero yan mga kabokals, walang casualties. All accounted for. Palitan natin tubig. Yan sila mga kabokals. Oh, kaganda. Yan. Ang ating mga bagong ducklings. O, dito na lang muna natin sila ilalagay. Kasi ano dito, hindi nababasa. Yan. So, dito ko nilagay sa ganitong klaseng cage kasi ito mga kabokals, hindi ito napapasok ng daga. Yan. So, protektado sila. And then, walang ibang manok na nakagala. Kasi yung manok na-experience ko doon sa old area, doon ko sila inilagay doon sa mga yung halo-halo natin manok, yung chop suey area. Ang problema, sa silong pala, tinutuka sila. Kinukuha sila, pilit sila kinukuha ng mga nakagala nating manok doon. Kaya nagsusugat-sugat and then eventually namamatay po. So, yun po yung mga nag-experience natin na iniiwasan na natin ngayon. So, dito nga po natin nilagay sa ating layer coop para nakasara yung pinto permis and then wala pong ibang manok na nakakapasok. Ayan, so patuloy po natin ayusin pa yung area natin, pero sa ngayon ganyan lang po muna. Ayan, ito yung ating harvest for today. Ito yung mga layers. Then ito, dito muna sila. Ito mga kaboklas, isasama natin si Mama Duck ng 1 to 2 weeks lang, maximum 2 weeks. Tapos pull out na yan. Kasi siya po yung nag-incubate, nagpapainit sa kanila. Sinusuklaban niya yung pagkagabi para hindi ginawin. And then protector na rin po kung merong predator ay mapoprotektahan sila kahit papano. Yan, so tara, maglagay tayo ng, share ko sa inyo kung ano ipapakain natin sa kanila. And then yung tubig. Ayusin natin tubig. Tara. Ayan mga kabokals. Let's sitting down the seat. Sitting down the seat. Ayan. Maganda rin yung mga ganito mga kabokals. Oh. Yung ganitong kulungan na ano. Ano siya? Portable siya. Portable. Pwede mo siya ilipat-lipat. Ayan. Ito ang pinapakain natin sa kanila. Starter feeds mga kabokals. Yan. Feeds natin sila. Starter feeds para sa ating mga ducklings. Mga ano lang, mga 2 weeks. Tapos pwede natin silang idarak sa mais. Yan. Yan mga kabokals. Ito good for na to siguro 1 day.
Kasi pati yung mama duck, kakain yan eh. Ito 1 kilo lang itong binili ko mga kabukal. Ano ba to? 38 pesos ang kilo ng ating free starter. Starter feeds. Bigyan natin dito. Tapos, yung ating painuman, linisin na natin ng konti. Hindi ko na sila bina-vitamins. Wala ng vitamins pagka Muscovy duck. Kasi napakatibay po ng resistensya niyan. Basta pagkain lang, feeds, saka malinis na tubig. Na eventually dudumihan nila. Mano kasi yan eh. Malublob sila eh. Si Mama Duck kasi nagkakaukaw yan. Yun. Gawin natin dito. Yan. Yan ang mga kabokals, ang setup ng ating pagbubrood ng Muscovy duckling. Sa ngayon mga kabokals, kasi talagang kumbaga sa puzzle, binubuo po natin yung ating backyard farm. Pero at least ay tuloy-tuloy po ngayon yung ating production, sunod-sunod na. So, since mag-isa lang tayo dito mga kabokals, kaya mabagal po yung usad ng mga gawain. Para sabi nga, nagpa-pile up na po yung aking mga task. Pero okay lang yan, magagawa po natin yan. Importante, masaya tayo sa ating ginagawa and gumagalaw kahit paano. And mas pulido ang mga trabaho kasi since tayo po ang may-ari, syempre gusto natin mas maayos po yung resulta ng ating mga trabaho. So yan, so dito na muna sila sa ating layer coop para protektado sila sa ulan, sa lamig, at sa mga predators. Ayan, so yun. Ilan to? 10, no? 10 mga kabukals. So yung iba naglilimlim pa. Hopefully ay malapit na rin po sila pagpisa. So yan, update ko na po kayo sa mga susunod pong araw patungkol po dito sa ating mga Muscovy ducklings. Pero ito, at least ay nag-uumpisa na po ulit mag-breed yung ating mga Muscovy ducklings and hanapan po natin ng area kung saan pa talaga sila pwedeng paramihin dito sa ating munting backyard farm. Kaya so sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga solid kabokals and mga silent viewers. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so maraming salamat. Muli ito yung kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap, at dito natin kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!